Ng tanghali sa inyong lahat mga kaibigan, mga kalingap, saan man kayong sulok ng mundo. Mega love shout out sa inyong lahat, sa ating mga viewers. Magandang araw o hapon o gabi sa inyong lahat. So narito na naman tayo sa ating YouTube channel at gagawa tayo ng panibagong reaction video. Mga kaibigan, ang magiging bida natin dito nga ay ito si Papa Eds, mga kaibigan. Yan ang bida natin, Geng Vlog, and syempre si Kapodi, mga kaibigan, mga kalingap. Yan po ang ating bida for today. Pero bago yan ay shout out muna kay Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rob, and Ate Edna. At ganun din po dito kay Gisa Bicolana, Ate B Considerate, and Ma'am Mystica Jones. Mega love shout out sa inyo. At ganun din po dito kay Miss Ginging Vlog 1991. Sana po suportahan ninyo ang kanyang YouTube channel, mga kaibigan. So, dako na tayo sa ating pag-uusapan, mga kaibigan. Kasi ito yung aking mga malalaking katanungan sa mga tao na tumitirada kay Kalingap Edo, mga kaibigan, mga kalingap. Kasi ilang araw na binabatikos nga itong si Ginging Vlog, nabatikos si Kapodi, ang inatira nila. So, ang tanong ko dito, mga kaibigan, mga kalingap, alam natin na nagkaroon nga ng ingay or na issue itong si Ginging Vlog, mga kaibigan, sa kanyang mga sagot doon sa mga viewers na pumapasok sa kanyang live streaming, mga kaibigan. Ang ginawa nga ng kabilang kampo, kinuha yung mga detalye, pinutol-putol, kasi pumalo doon sa usapin na si Ginging Vlog ay galit kay Beyonce. Kasi ikinat nila hindi nila pinanood ng buo yung live streaming. Bagkus ang tiningnan nila ay yung mga nakapost sa Facebook. Yan po yung katotohanan doon, mga kaibigan, mga kalingap. At ngayon nga, alam naman natin na ito si Kapudi ay matagal na talagang pinupunterya nila, talagang pinupukpok, at meron na raw ng susundo kay Kapudi doon sa Singapore. Ay sana all may susundo, mga kaibigan. Parang susunduin yata ng taga-immigration ng Pilipinas itong si Kapudi dyan sa Singapore, mga kaibigan. Hindi natin alam, baka itong mga ito ay sangay na ng gobyerno, na susunduin yung mga OFW doon na nagkaroon ng kasalanan sa kanila, napaka-ungrateful nga, mga kaibigan, mga kalingap. Kasi pag pumasok kayo sa social media, automatic may basher kayo. Baka isang araw ay magsundo naman kayo sa Saudi Arabia, sa Middle East, kung saan saang lugar, dahil may basher ang inyong sinusuportahan, di ba? At saka paglilinaw pala, mga kaibigan, mga kalingap, yung comment ni Abi Laksa doon sa live streaming ni Banat Bagsik, mga kaibigan, na aking ipinost sa social media or sa aking Facebook account, na sinasabi nga doon na si Mama Jennifer ang gumastos doon sa naging hotel ni Ginging nung pumunta dito sa Daet, ay pinasinungalingan na po ni Ma'am Jennifer. Ibig sabihin, gumagawa-gawa ng kwento itong si Abi Laksa, para sa ganon ay mapag-usapan at may maitirada din kay Ginging Vlog, mga kaibigan. Ganon po yung dumi ng kapaligiran sa ngayong panahon. Kasi isipin nyo yun, alam natin na si Jennifer or Bliss Aguila ay supporter yan ni Kalingap Edo. Pero dito sa mga comment, siya yung nagsasabi di umano na itong ginastos ni Ginging sa hotel ay siyang sumagot. At yan naman po, mga kaibigan, ay pinasinungalingan na. At meron din pong combo sa akin na hindi ko na rin pwedeng ilabas, na pinasisinungalinan ni Jennifer or ni Bliss Aguila ang comment ni Abi Laksa. Ibig sabihin, mga kaibigan, mga kalingap, kasinungalinan. Di ba? Kitang-kita na, mga kaibigan, mga kalingap. Kitang-kita ang kanilang ginagawa. So, ang ating main topic kasi dito, mga kaibigan, mga kalingap, ayan nga, alam natin na talagang ang
punterya ninyo or sumasagot sa inyo or hindi naman sumasagot ay si Kapudi at si Gingging Vlog ang inyong laging hinihila-hila dyan sa inyong mga live streaming. Di ba? Sila talaga yung hinihila-hila ninyo. Kasi katulad yan, itinambal nga ninyo or ipinayakap ninyo sa thumbnail ninyo si Kapudi. No, pinayakap ninyo. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, bakit yung laban ninyo o kung ano pa man yung inagatalunan ninyo na issue ay idinadamay ninyo si Kalingap Edo na wala namang ginawa sa inyo na masama yung tao. Oh. 'Di ba? Wala naman. Ano ba ang ginawa sa inyo ng isang Kalingap Edo para sila ang idamay nyo doon sa usapin ng mga reaktor? Kasi reaktor yan si Kapudi, si Gingging Vlog naman ay kasama rin sa reaktor. Bakit nadamay at gusto ninyo na isang kalan ang upakan ng upakan ay si Kalingap Edo dahil hindi sasagot si Kalingap Edo? Ganun ba? Bakit malungkot kayo kapag masaya si Kalingap Edo? Tama yung aking suggest kay Kalingap Edo, mga kaibigan, mga Kalingap, na gawin mong masaya. Gawin mong masaya ang buhay mo para malungkot ang mga basher mo. Tama, di ba? Tama. Ngayon, yung mga kondisyon nga ninyo doon sa inyong mga live, kapag hindi tinigilan si Beyonce ng dalawang ito, ang inyong uupakan ay si Kalingap Edo. Oh, ano yan? Ano yan? So, nagtatanong ako, na bakit nyo uupakan si Kalingap Edo samantalang wala namang ginagawang masama sa inyo? O ay di kung yung sino yung sumasagot sa inyo, kung sino yung nagko-content sa inyo, yun ang sagutin ninyo. Huwag ninyong idamay si Kalingap Edo. 'Di ba? Kasi ang pangit Ang pangit. Ang kalaban nyo si Gingging Vlog at saka si Kapudi. Bago ang titirahin ninyo ng titirahin ay si Kalingap Edo. Asan ba talaga yung ano doon? At hindi naman specific na tinitira ni Gingging Vlog itong si Beyonce. Oh, wala namang inaano doon. Kasi nga, yung ginawa noong mga pinanood nyo sa Facebook, ay hindi naman talaga yun yung nakalagay doon sa live streaming. Di ba? Hindi naman talaga yun. So doon, lumalabas na kaya ninyo uupakan si Kalingap Edo kasi alam ninyo na hindi sasagot si Kalingap Edo. 'Di ba? Yun ba yung point doon? Ibig sabihin, totoo yung sinasabi ko na iniiwasan ninyo yung mga talagang tumitira kay Beyonce or kay Beyonce na mga reactor at ang pinupukusan ninyo yung alam ninyo na kayang-kaya lang. Ganun ba? Oh, katulad ni Birana, ni Marsano, si Papa Bear, si Ballpoint Man. Ang daming tumitira kay Beyonce pero hindi natin nakikita na binabatikos nyo. At dito kayo nagpupunta sa mga kayang-kaya nyo. Katulad nga, yung sinasabi nila na pag hindi tumigil ang dalawang ito, ang uupakan nila ng uupakan ay si Kalingap Edo na wala namang alam at wala namang ginagawang masama sa inyo. Totoo ba yung haka-haka ko or hindi? Ako nagtatanong lang, walang galit, walang reaction lang yung sa akin at doon lang tayo sa issue, 'di ba? Yun yung mga tanong ko na alam naman natin na si Kalingap Edo ay puro charity yan ang ginagawa. Hindi siya sanay makipag-usap or makipag content to content na ganyan. Ibig sabihin ko, yung makikipag-rebuttal sa kanyang YouTube channel. At yan yung iniiwasan niya. So, ang ibig sabihin ko, ginagawa ninyo, trigger ninyo itong dalawa para makontent ninyo si Kalingap Edo na wala namang alam. 'Di ba? Kung talagang kayo ay nagdidepender at talagang kayo ay lumalaban doon sa mga nangbabas kay Beyonce, ay bakit hindi kayo mag-focus doon sa talagang nangbabalahura? Yung talagang specific na talagang alam natin na binabalahura na.
Bakit hindi? Kasi makikipag-rebuttal ba sila or sasagot sila? Ay samantalang itong tatlo na to ay alam ko na pag inupakan nyo ng inupakan yan, ay hindi na masyadong sasagot yan kasi hindi naman talaga nakikipag-away ang mga yan. 'Di ba? Yun ba yung punto? Nakuha ko na yung point, mga kaibigan. Kasi sa mga live ninyo at sa inyong mga commentator ay nakikita ko at nararamdaman ko na ang pinagpupukusan lang ay yung kayang-kaya nyo. Di ba? Oh, yun lahat ng mga defender, inalahat ko yan. Walang galit dito kung hindi reaction lang tayo. Focus tayo doon sa reaction. Focus tayo doon sa issue na kung bakit napapansin ko. Meron pa nga diyang isang may isang babae pa rin dyan, mga kaibigan, mga kalingap, na hindi ko masyadong yun, sa Facebook kumakalat yung medyo may edad na, hindi naman tuong kaedad, siguro mga edad 38 to 40 na nang babas din siya, nagre-real talk siya. So parang hindi ko nakikita na natatapik, no? Walang ito. Kasi alam ko naman na kayo ay mga kasama ko dito sa Kalingap at inirerespeto natin ang bawat isa sa atin. Pero yun lang yung tanong ko kasi. Yun yung tanong ko. No. Pwede siguro na si Marzano araw-araw na inuupakan yung founder ninyo. Yung si Birana naman araw-araw inuupakan din yung founder ninyo. At siyempre, yung beneficiaries nyo. Hindi na pala beneficiaries, founder din pala yun, Sino ba talaga ang founder? So hindi po natin alam kung sino talaga ang founder niyan, mga kaibigan, mga kalinga. Pero doon kay Sir Birana, alam natin na anong tawag? Hindi ko maano yung tawag, basta panoorin na lang ninyo yung talagang tunay na nagtatanggol sa kanila. Kung yung sinasabi ni Sir Birana diyan. Si Papa Bear. Andyan, nire-real talk talaga at labas talaga yung pangalan. 'Di ba? Bakit kaya wala? Yun yung tanong ko eh. Bakit kaya wala? Ano ang meron? At bakit nagkaroon kayo ng kondisyon na kapag hindi tumigil ang dalawa na to, hindi ninyo titigilan si Kalingap Edo? Ano ang meron na alam ninyo? Ano ang meron sa dalawang ito na sinasabi ninyo kapag hindi tumigil ang dalawa na ito, hindi ninyo titigilan si Kalingap Edo? Ay, reactor kasi yan. Reactor yan. 'Di ba? Ay, ang tanong ko, ano ang kasalanan ni Kalingap Edo sa inyo? Walang kasalanan sa inyo si Kalingap Edo. Kung sa tingin ninyo, ay masaya na si Kalingap Edo kasi may masaya na. May nagpapasaya sa kanya. May nagpapasaya po sa kanya. Ay, masaya po siya. Isa totoo lang. Di ba? Ganun lang po, mga kaibigan, mga kalingap, yung tanong natin. Yun yung tanong natin na wala namang personalan, pero bakit si Kalingap Edo ang gusto ninyong upakan? Ganung iba naman ang inyong kalaban. 'Di ba? So, nakakagulat, 'di ba? So, good luck na lang sa ating lahat at lalo na kay Nakapudi at kay Nagingging Vlog kung talagang tuluyan sila na ma-deport dito sa Pilipinas. Edi good luck kasi sinusundo na kayo ng Vice President ng Pilipinas at mga ahensya ng gobyerno nandyan na po sa immigration ng Singapore para kayo ay tuluyang i-deport. So maraming salamat and God bless sa ating lahat. Bye bye.